Ayan, para subo na lang ng subo, wala nang hassle na balat ng shrimp. Ayan. Ito na si Kuya, ang aking suki. Ayun, malalaki. Fresh ba yan? Dagan lang eh. Ha? Nadagan. Kano to? 450 lang. 1 kilo. Sama kita. 450. Salamat. Thank you. Tagal. Yan, ang dalang hipon ni Kuya, malalaki. At tingnan natin kung fresh yung kanyang medyo fresh pa naman dahil matigas pa yung kanyang ulo. At dahil kami ay may darating na bisita, kaya ayan, nag-order lang ako ng hipon kay Kuya para maiba naman. Maiba naman yung lulutuin, yung hindi na lang paning chicken kasi kalimitan ay paning chicken yung aking niluluto ay magkakaroon na kami ng pakpak. So, ayan, ngayong araw na to ay samahan nyo na naman po ako ngayon. Tayo ay magluluto ng shrimp. Ayan, ano kaya ang masarap na gawing luto dito sa shrimp. So, bago tayo magluto ay lilinisan muna natin itong ating hipon. At gagamit ako ng shrimp peeler. Dahil nga kapag diba, para wala nang hassle kapag kakainin na natin itong hipon. Dahil alisin na natin itong pinaka-shell niya. Ayan, mabilis lang naman to. Mabilis lang tanggalin. Medyo magtiyaga lang tayo sa paglilinis at pag-aalis nito. Dahil pag naman naluto ito ay, ayan, wala na tayong tatanggalin. Pati ulo, alisin na natin yung ulo. So, ayan. At sama-sama na naman po tayo ngayong araw na to. Wala pong iwanan hanggang sa dulo. So, ayan, natatanggalan natin. Ayan, hanggang dito sa buntot. Pagka inalis na tong shell na to, sumasama na rin yung pinakabitukan niya. Ayun, merong na sumasama, meron namang hindi. Pero madali na natin yung sungkitin. So, dito sa hipon ay maraming pwedeng gawing luto. Pwede nating yung sinigang. Pwedeng lagyan ng yung lemon soda. Tapos maraming bawang. Sauté-sauté lang or gisa-gisa lang. Pwedeng isahog sa mga gulay. Chop suey, ganun. Kaya madaming luto dito sa hipon. O kayo, mag-suggest nga kayo, comment down below po kung ano po yung mas bet nyo na luto dito sa ating hipon. So, ayan, ngayong araw na to ay ang gagawin kong luto po dito sa hipon. Ayan, nabalatan na. At nahugasan na, nalinisan na natin. Ayan, malinis na ang ating mga hipon. So, ang gagawin natin luto ngayon dito sa ating hipon ay stir-fry shrimp and broccoli with oyster sauce. At masarap din itong recipe na to dahil nga meron siyang broccoli. So, ayan, ang gagawin ko munang una ay maglalagay muna tayo ng butter sa kawali. At iyon ay isusutay ko muna tong hipon dahil nga ang hipon ay hindi kailangang ma-overcook. Mga lang to. Pag nagkulay, lang siya, nagkulay orange, ayun ay pwede na. Pwede na siyang hanguin. Ayan, ihiwalay ko siya ng luto. Isusutay ko muna siya sa butter. Ayan. At lalagyan ko na siya ng ground black pepper. Ayan. Para magkaroon na siya ng lasa. And then, nalagyan na rin natin ng salt or asin.
Tapos, ayan, halo-haloin lang para manuot yung lasa doon sa ating hipon. At balik-balik na rin natin hanggang sa maluto din yung kabilang side. Ayan, medyo nagkukulay, ano na siya, kulay pink or kulay orange. Ayan, pink-orange ang kanyang kulay. Ayan, pag lahat na siya ay kulay orange na, ay isa-set aside natin or hahanguin na natin siya dito sa ating pan. So, ayan, set aside na natin. Hinangon na natin sa kalan. Dahil nga kulay orange na sila lahat. Set aside muna natin sila dito. And then, magigisa-gisa na tayo ng ating mga iba pang ingredients. Dahil ito ay mayroong broccoli. Ayan. Ito na sila, o diba? Wala pang ano yan, pero parang ang sarap na niya. Ang gagamitin natin ulit na panggisa ay itong ating butter. Ayan. Kuha lang tayo ng konti. Ayan, meron tayong green onions, bell pepper, bawang sibuyas at ang ating broccoli. Ayan, umpisahan na natin at slice na natin itong ating mga gagamitin na panggisa. Ayan, meron tayong bawang sibuyas. Ayan, hiwa-hiwain natin at atin ang pukpukin. At nagpakulo na rin pala tayo ng tubig para iba-blanch natin yung ating broccoli. Ayan. 1 to 2 minutes lang ay okay na ito. At ilalagay nga pala natin ito dito sa bowl na may tubig at may ice cube. So, sa ganitong pamamaraan ay hihinto na yung kanyang cooking process. Ayan, para hindi siya ma-overcook. So, ayan, magigisa na ulit tayo ng bawang sibuyas para dito sa ating mga iba pang sangkap na magpapalasa doon sa ating shrimp.
Ayan, pwede na po nating tikman kung okay na sa ating panlasa at pwede nating i-adjust yung lasa. Pwede tayong magdagdag ng oyster sauce or soy sauce kung inaakala natin ay matabang pa yung ating hipon. Ayan, pwede na. Pwede nang ready to serve na to. Dahil nga luto na, napakabilis lang itong maluto, ilang minuto lang. Ilang minuto lang nagisa-gisa, ayan. Pwede na, napakabilis lang lutuin. At pwede nating ilagay yung ating mga broccoli. Ayan, dahil nga, para hindi siya nakakaumay kainin, kailangan lagi tayong mayroong gulay. So, hindi lang broccoli ang pwede nating ilagay dito. Pwede na din nating ilagay ang mga carrots, green beans. Ayan, pwede rin dito. So, ayan, pwede na tayong kumain. So, itong recipe ko na to ay konti lang yung ricado. Dahil nga ang ricado lang nito ay soy sauce, oyster sauce, butter. Hindi na ako naglagay ng mga ng iba pa. Itong na to ay pwede rin nating lagyan ng konting tubig. So, hindi na ako naglagay ng sabaw. Ganito na lang siya. Medyo lang siya. Konting-konti lang yung kanyang sauce. Galing lang siya dun sa gulay natin at dun sa ating hipon. Ayan. Pero pwedeng mag-add ng tubig or para maging may konting sabaw kung gusto natin. Ayan. Ayan, kain na po tayo. Ang ating simple stir-fry shrimp and broccoli with oyster sauce.